Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Enrico. Taong 1984, Mandaue, Cebu. Ipinanganak sa sentro ng bayan, itong si Enrico at ang kanyang nakatatandang kapatid. Sa sobrang hirap ng buhay nila noon, maaga pa silang tinalikuran ng kanilang mga magulang. Ayon sa kanya, edad 8 anyos siya nung iniwan sila ng mga ito. Bukod kasi sa hirap na yun sa buhay, nakahanap na rin yun ng mga bagong makakasama. Ayaw naman nilang mamili sa mga magulang nila, kaya sa halip na sumama, nagdesisyon ng kanyang kapatid na tumayo sa sarili nitong paa. Doon na rin siya sumunod sa kadahilan ng alam niyang mas komportable ang buhay niya kung silang magkapatid ang magtutulungan. Alinman kasi sa kanyang mga magulang, nakakaranas sila ng pang-aabuso. Minsan nga, nung nagsasama pa ang mga ito, madalas silang hindi nakakakain sa tamang oras. Sa halip kasi na kumain na lang, kailangan pa nila itong paghirapan. Nasa batas noon ang kanilang ama, walang kakain sa kanila hanggat hindi sila nakakapagbigay ng pera. Kikitain nila ito sa buong maghapong pangangalakal at kapag nakauwi na sila na may salaping dala, doon pa lamang sila papakainin ng kanilang ina. Kapag wala naman silang kinikita, natutulog silang gutom. Tihamak ding mas nakakakain pa sila sa labas kumpara sa kanilang pamamahay. Dahil sa ganoong karanasan, aminado rin silang magkapatid, wala silang nararamdamang pagmamahal sa kanilang mga magulang. Sa katunayan, hindi sila nasakta noong umalis ang mga ito. Sa halip din na mamroblema at umiyak dahil wala na silang pamilya, mas nagpakatatag sila gawa ng pakiramdam nila noong magkapatid, nakalaya sila mula sa matinding pagtitiis at kahirapan. Sa loob ng halos 1.5 dekadang pamumuhay nilang dalawa, natutunan na nila ang lahat ng sikreto at kalakaran sa pangangalakal. Ayon kay Enrico, kung hindi ka madiskarte, talaga namang hindi ka magtatagal sa ganoong trabaho. Kinakailangan mo rin yung sabayan ng sipag at disiplina upang mapanatili ang iyong kinikita. Pansamantala rin nila noong tinalikuran ang kalayawan para makaipon ng sapat na salapi, pampagawa ng kanilang tahanan. Dala na rin ang disiplina nila sa kanilang mga sarili na kapag patayo sila ng konkretong bahay. Hindi madali ang perang ipinagpatayo nila rito, kaya kahit barong-barong man yun sa paningin ng mayayamang tao, masaya sila sa kanilang naipundar. Magmula rin noong nagkaroon sila ng komportableng tahanan, medyo hindi na sila noon gaanong nagpapagod sa mga kalakal. Ang ginagawa nila noon, salitan sa pangunguha ng mga basurang pwedeng mapakinabangan. Halimbawa, kapag yung kanyang kapatid ang umalis para maghanap buhay, siya naman itinutuon niya ang kanyang sarili sa pagtatanim ng mga gulay at bungang kahoy na pwede nilang mapagkakitaan. Minsan, kapag nagkakaroon naman sila ng oportunidad na makigapas sa mga probinsyang malapit, hindi nila ito pinapakawalan. Gaano man kalayo ang palayang kanilang dinadayo, pinupuntahan nila ito para makalibre sa bigas. Sa halip kasi na ipangbili pa nila ng kanin ang perang kanilang kinikita sa kalakal, maitatabi nila ito upang meron silang mahugot sa mga panahong walang-wala silang dalawa. Dahil sa hirap ng kanilang buhay, halos hindi na naisip ng kapatid niya na magkaroon ng kinakasama. Pakiramdam noon ni Enrico, kontento na ito na silang dalawa lang ang magkasama hanggang sa pagtanda. Ang kaso lang, nung may dumating na isang pamilya sa barangay nila, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Unang kita pa lang kasi ng kanyang kapatid sa dayong dilag, ramdam niya nang nagkaroon ito ng interes dito.
Hindi na yon nakakagulat. Gawa ng kung titingnan ng babaeng yon, talaga namang mahuhumaling ka. May magandang katawan, maamong muka, tapos napakahinhin gumalaw. Pilipinang-Pilipina rin ang suot nito dahil kapag lumalabas yun ng bahay, hindi mo ito makikitang nakasuot ng maikli. Magalang din yun sa mga nakikipagkilala rito, kaya sa kalaunay naging sikat yon sa kanilang lugar. Habang marami ang nanliligaw sa dalaga, nakatingin naman sa malayo at humahanga ang kapatid niya. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya kung saan itong tinatalikuran ang nararamdaman nito para sa dalaga dahil sa kalagayan nilang dalawa. Nang mapagtanto naman ni Enrico ang bagay na yon, agad naman siya nitong kinausap upang mailahad sa kanyang kapatid na wala itong responsibilidad sa kanya. Sa isip-isip din niya, nasa tamang edad na rin siya, kaya kahit wala ang kuya niya, kayang-kaya na niyang buhayin ang kanyang sarili. Sa loob ng ilang buwang pangungumbinsi, unti-unti na rin niyang napansin na sumusunod na yon sa kanyang nais mangyari. Isang gabi, habang naghahapunan silang dalawa, doon na nagtapat ang kapatid niya ukol sa nararamdaman nito para sa dalaga. Inamin din itong nakikita na sila noon ng palihim, gawa ng pansin din itong may pagtingin yon sa kanya. Nang marinig naman ni Enrico ang tungkol dito, di naman niya maiwasang magulat. Dala ng matinding tuwa, dali-dali naman siyang lumapit sa kanyang kapatid, sabay hampas ng kanyang kamay sa balikat nito. "Iba ka talaga, kuya. Di mo talaga ako binibigo." Masayang wika ni Enrico sa kanyang kapatid. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito habang ipinagpapatuloy ang kanilang paghahapunan. Lumipas ang gabing yon. Doon na rin ito nagsimulang gumawa ng paraan upang ipakilala sa kanya ang babaeng natipuhan nito. Sa loob lamang ng isang linggo, nagawa na nitong makapagtapat sa mga magulang ng babae. Wala naman yung naging problema, gawa ng magkaparehas lang naman ang estado ng buhay nila. Nabanggit din ng ama nito sa kanyang kapatid, bilib ito sa kanyang kuya dahil nakatayo na yon sa sarili nitong mga paa. Magmula naman noong nakuha na ng kanyang kapatid ang boto ng mga magulang nito, opisyal na rin niyang ipinakilala sa kanyang mga kaibigan ang kauna-unahan niyang karelasyon. Siyempre, yung mga nanliligaw sa dalagang yon, hindi maiwasang malungkot pero karamihan sa mga kakilala niya natuwa para sa kanila. Habang tumatagal ang kanilang pagsasama, naging maayos naman ang lahat. Kahit anong oras, nayayaya niyang gumala kung saan-saan ang babaeng yon. Subalit ang ipinagtataka lang noon ng kanyang kapatid, bakit palagi itong umaatras sa tuwing niyayaya niya yon sa kanilang pamamahay. Minsan hindi talaga siya nito napagbigyan, kaya di niya maiwasang mapaisip ukol sa dahilan ng pagtanggi nito. Gayunpaman, iniwasan niyang banggitin ang bagay na yon upang wala silang maging tampuhan. Sa paglipas pa ng mga buwan, napapansin naman niyang kapag nagsasama silang dalawa, umuwi siyang napakadungis ng kanyang itsura. Amoy na amoy din ni Enrico ang baho ng kanyang kapatid, na animoy dumaan yun sa mga bundok na sinusunog na basura. Ang mas nakakapagtaka pa, kahit hindi na yun nangangalakal, ganon at ganon pa rin ang amoy nito. Nagbago lang ang baho ng kanyang kapatid sa tuwing hindi niya kasama ang kanyang kasintahan. Maliban sa ganong bagay, napansin din ni Enrico ang mabilis na pagpayat nito. Para sa kanya, nakapagtataka ang pangyayaring yon, gawa ng maliban sa kumakain sila ng tamang oras,
Alam din niyang walang sakit ang kanyang kapatid. Ilang araw pa ang lumipas nang hindi na niya maatimang ganoong sitwasyon. Nagdesisyon na siyang kumprontahin ito. Isang hapon, habang wala silang ginagawa, agad naman niyang ipinagtapat ang mga bagay na kanyang napapansin. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, mariin naman itong nanindigan na wala nga talagang nangyari sa kanya. Siyempre, dahil sa hindi naman naniniwala sa ganoong bagay itong si Enrico, naging mapilit talaga siya hanggang sa kalaunay muli na naman niyang naamoy ang kasukasukang baho sa damit ng kapatid niya. Dahil dito, agad naman niya itong inutusan na maghubad ng damit. Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, medyo naiilang pa yung sumunod sa kanya, pero sa kalaunay wala na rin itong nagawa. Pagsilay naman ni Enrico sa katawan nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang 2 gakamaong butas sa may bandang gulugod nito. Punong-puno na ng nana ang mga sugat na yon, tapos mag-iisang pulgada na rin ang lalim nito. Habang pinagmamasdan naman niya ang sugat na yon, napansin naman niyang sinusubukan itong abutin ng kanyang kapatid. Kapag kasi gumagalaw sa loob nito ang mga uod, nakakaramdam ito ng matinding kati, pero nakapagtatakang hindi yun nakakaramdam ng sakit. Dahil sa alam naman niyang wala itong kaide-ideya sa mga sugat nito, nagdesisyon siyang wag na muna itong sabihin. Upang hindi rin yun makita ng ibang tao, minabuti naman niyang pasuotin na ito ng damit habang pilit na nagpapanggap na wala itong nakitang kapangipangilabot na bagay. Matapos naman niyang masilayan ang mga sugat na yon, agad naman niyang tinanong ang kuya niya kung may nararamdaman itong kakaiba sa katawan. Nagbabaka sakali kasi siyang nakakaramdam yon ng kahit kirot at hapdi man lang, pero wala talaga. Takang-taka siya noon gawa ng sugat yun eh. Malamang masakit yun. At hindi lang bastang sugat. Alam niyang mapanganib ito para sa tao. Isipin niyo na lang, malapit yun sa may gulugod, tapos nasa likuran lang ito ng puso. Malala na rin ang sugat na yon, kaya posibleng may kumalat doong impeksyon nang hindi nalalaman ng kanyang kapatid. Dala naman ang kanyang pag-aalala sa kalagayan nito. Agad naman siya roong nagpaalam para maghanap ng albularyo. Alam ni Enrico na walang albularyo sa sentro ng Mandaue, kaya naglakad pa siya ng ilang milya para lamang makarating sa karatig baryo. Sa mga liblib na lugar siya noon naghanap, hanggang sa kalaunay nakilala niya ang isang matandang manggagamot na nagngangalang Berto. Nakatira ito sa may bandang Katabako, kaya hindi rin biro ang layo ng kanyang nilakad, marating lamang ang nasabing lugar. Inabot din siya ng buong araw bago makabalik sa bahay nila upang maabisuhan ng kanyang kapatid ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Upang hindi naman magkaroon ng hinala ang kasintahan nito, hinayaan niya muna yung makapagpaalam bago sila umalis ng bayan. Mabuti na lang, hindi naman ito naghinala sa kanila, kaya nakapaglakbay sila ng walang iniisip. Sa kanilang paglalakad, maya't maya naman ang pagtanong ng kanyang kapatid ukol sa lugar na kanilang pupuntahan. Ang buong akala kasi nito, naghanap ng magagapasan nitong si Enrico. Siyempre, upang hindi rin yun magduda sa kanya, pinili niyang sabayan na lamang ito hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang lugar kung saan naninirahan si Tandang Berto. Sa pagdating naman nila noon sa gilid ng palayan, malapit sa paanan ng bundok, agad naman nilang nasipat ang maliit na kubo ng matanda. Pagtitig naman doon ng kanyang kapatid, hindi naman ito maiwasang mapatanong, gawa ng habang lumalapit sila roon, nakakaramdam yon ng matinding panghihina. Tapos, unti-unti na rin kumikirot ang sugat nito sa likod. Dahil dito, maya't maya na ang kanilang pagpapahinga hanggang sa kalaunay narating na nga nila ang kubo.
Pagsilay naman niya sa matanda, agad naman niya yung tinawag habang mahinahong pinapakalma ang kanyang kapatid. Sa estado kasi nito, parang dumaranas na yon ng matinding sakit kasabay ng paghahabol nito ng hininga. Paglapit naman doon ng matanda, bigla naman yung napamura, sabay akay sa kuya niya. Dali-dali nila itong ipinasok sa kubo, pinadapa, tapos inalisa ng damit. Pag-angat naman doon ng matanda, halos napatakip na lamang ito ng ilong nang masipat nito ang dalawang malalalim na butas sa likod nito na inuuod na. Buhay na buhay pa ang kapatid niyang yon pero parang naaagnas na ang mismong laman nito. Matapos naman yung masilayan ng manggagamot, agad naman itong naglagay ng langis doon habang nag-uusal. Sa kasagsagan naman ng paggawa nito ng matanda, kitang-kita niya kung papaano lumabas ang mga uod na parabang napapaso ito sa langis na inilagay dito ng manggagamot. Maya-maya pa, lahat ng mga insektong nabubuhay sa sugat nito bigla na lamang nawala. Nang mapagtanto naman yon ng matanda, nilagyan muna nito ng dahon ng gabi ang sugat ng kanyang kapatid nang sa gayoy hindi na yon mapasukan ng hangin na maaaring nagdadala ng mga itlog ng insekto. Pinagpahinga rin ng matanda ang kanyang kapatid ng ilang oras upang makabawi yun sa pagod na naranasan nila sa kanilang paglalakbay. Kinahapunan noong mismong araw, nang magising na ito, nagpatuloy ang nakakapanindig balahibo na panggagamot ni Tandang Berto. Ayon sa matanda, mabuti na lang silang napuntahan ito para tumulong sa kanyang kapatid dahil kung nagkataong ibang tao, paniguradong hindi na yon makakaligtas pa. Pagtatapat pa nito na may pag-asa pang mabuhay ang kapatid niya sapagkat hindi pa naman naaabot ng sugat ang mga laman loob nitong nagbibigay buhay sa katawan. Dagdag pa ng matanda na sino mang nilalang ang gumawa nito, paniguradong may matinding galit sa kanyang kapatid. Nasisiguro din itong hindi mangkukulam o mambabarang ang may gawa ng sugat, gawa ng may mga malalapot na laway itong nakuha sa pinakailalim nitong bahagi. At ang mga laway na yon, kadalasang nakikita ni Tandang Berto sa mga binibiktima ng mga sigbi ng pamilyang kumakain ng tao. Matapos naman itong mailahad ng matanda, doon na rin yun nagsimulang magtanong sa kanila ukol sa mga pangyayaring maaaring may kaugnayan sa bagay na yon. Nang marinig naman ni Enrico ang sagot nito, direkta naman niyang inilahad ang tungkol sa kanyang nararamdamang kutob. Ayon sa kanya, bukod sa kasintahan ng kapatid niya, wala na siyang ibang naiisip na may gawa ng bagay na yon. Sa tinagal-tagal kasi nilang paninirahan sa bayan, wala pang naiulat na ganoong kasong nangyari sa mga kabarangay nila. Inilahad niya rin ang mga dahilan kung bakit yon ang kanyang pinaghinalaan. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maging ang matanda, hindi rin may pagkakailang tama ang kanyang hinala. Gayunpaman, upang hindi sila makapambintang, pinili naman itong tuklasin ang lahat sa pag-usad ng gamutan. Sa loob ng ilang araw nila roong pananatili, nasaksihan ni Enrico kung papaano tulungan ng matanda ang kapatid niyang nag-aagaw buhay na. Isipin ninyo, kapag masyadong mainit sa kubo, nangangati ang sugat na yon. Kailangan nilang puwersahin ang kapatid niyang huwag itong kamutin upang hindi ito maimpeksyon. Dagdag alalahanin din sa kanila kapag gabi, gawa ng hindi talaga ito nagkakaroon ng mahimbing na tulog. Akala nga niya, yun lang ang mararanasan nila roon, pero 5 araw ang lumipas, may natunugan ng albularyo na hindi kaaya-aya sa lugar nito. Bagaman hindi nito makumpirma kung ano ang nilalang na yon, malakas ang kutob nito
na may kaugnayan ito sa nilalang na gumagambala sa kapatid ni Enrico. Kinahapunan noong mismong araw, habang binabantayan niya ang kanyang kapatid, pumasok sa kanilang silidang matanda, sabay wika ng, May mga bisita tayo. Tulungan muna ako, Enrico. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siyang tumayo. Bago nila nilisan ang silid ng kanyang kapatid, isinara muna ng matanda ang mga bintana nito, sabay sindi ng isang walis tingting na nababalot ng mga dahong pinatuyo. Mabilis na binalot ng usok ang silid na yon, at nung mapagtanto nilang kumalat na ang usok hanggang labas, doon pa lamang nila ito iniwan. Maya-maya pa, nang makalabas na sila ng bahay, agad namang tumambad sa kanila ang mga paniking animoy hindi mapakali. Paikot-ikot ito sa paligid na para bang may mga nilalang itong iniiwasan. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, agad naman siyang inutusan ng matanda na gumapang sa ilalim ng kubo para kunin ang mga sako-sakong balat ng nyog na inipon nito. Yun kasi ang magbabantay sa kanya upang masigurong sa paggapang niya sa ilalim, walang susunod sa kanya. Pagdating naman ni Enrico sa pinakagitnang parte ng kubo, agad naman niyang nasipat ang mga sako-sakong balat ng nyog na siya namang dali-dali niyang hinila. Ang kaso lang, paglabas niya noon sa ilalim ng bahay ng matanda, doon niya nasipat ang 4 na nilalang na hindi pangkaraniwan. Wala itong mga saplot, tapos yung mga wangis nito, malayong malayo sa tao. Pero nung masipat niya ang mga ito, agad naman niya itong namukaan. Sa puntong yon, sigurado na siya na ang nambibiktima sa kanyang kapatid ay yung kasintahan din ito mismo. Ilang segundo pa ang lumipas. Mabilis na nagpalit anyo bilang malalaking asong gubat ang mga nilalang na siyang naging sanhi upang magkaroon ito ng lakas ng loob para sugurin si Tandang Berto. Pagsilay naman ng matanda sa pagtakbo ng mga ito, agad naman niyang sinigawan si Enrico na silaban na ang sakong punong-puno ng balat ng nyog. Matapos din niya itong ilahad, agad naman niyang hinugot ang sundang sa kanyang bewang sabay salubong sa mga nilalang. Habang nakikipagbuno doon ng matanda, halos manginig naman ang kanyang buong katawan habang sinisindihan ng mga balat ng nyog. Mabuti na lang, tuyong-tuyo ang mga ito, kaya paglapat niya roon ng apoy, mabilis itong sumilab. Nang masipat naman niyang nagbabaga na ang balat ng nyog, dali-dali naman niyang inapula ang apoy nito, dahilan para magsimula na yung umusok. Habang lumalaganap naman sa paligid ang usok nito, pansin na pansin naman niya ang tila bang pag-atras ng mga asong gubat. Dahil sa pangyayaring yon, doon na rin siya nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ang nilalang habang hila-hila ang sakong umuusok. Nang mapansin naman ito ang binabalak niya, wala nang nagawa ang mga nilalang na yan, kundi ang kumaripas ng takbo papalayo. Sa isang iglap, nanumbalik ang katahimikan sa buong paligid. Pagramdam naman ng matanda na wala na silang mga kalaban, agad naman siya nitong inabisuhang iwan na ang mga balat ng nyog na hawak-hawak niya. Pagpasok naman nila noon sa loob ng bahay, nadatna naman niya ang kanyang kapatid na kasalukuyan ng nagpapahinga. Habang nakaupo sila sa tabi nito, nabanggit naman sa kanya ni Tandang Berto na hindi pa doon magtatapos ang pagbisita ng mga nilalang na yon. Gayunpaman, hanggat mananatili sila sa bahay nito, wala sa kanilang mangyayaring masama. Matapos naman itong mailahad ang mga bagay-bagay, humingi rin niyo ng tulong sa kanya ukol sa gagawin nilang pangungulekta ng mga balat ng nyog
sa mga taong nangongopra sa baryo. Kinakailangan kasi nilang mag-imbak ng marami dahil inaasahan na noon ng matanda magtatagal ang kanilang pakikibaka laban sa pamilya ng kasintahan ng kuya niya. Nang marinig naman ni Enrico ang sinabi ng matanda, agad naman siyang sumang-ayon. Sa isip-isip niya kasi, kung yun lang ang paraan para makatulong sa kanyang kapatid, gagawin niya ito ng walang pagdadalawang isip. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman silang nagpahinga. Kinabukasan, alinsunod sa napag-usapan, agad naman siyang pumanhik ng baryo para kumuha ng mga balat ng nyog. Kung kani-kanino na siya noon nakahingi, mabuti na lang wala namang nandamot sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw, ang pangunahing naging trabaho ni Enrico sa bahay ng matanda ay ang pagsasalansan ng mga balat ng nyog na susunugin nila. Tumutulong na rin siya noon sa pagluluto ng kanilang pagkain, maging sa paggawa ng mga gawaing bahay. Halos inabot ng 1 buwan ang panggagamot nito sa kanyang kapatid, hanggang sa kalaunay napansin na lamang niya na unti-unti nang humihilom ang sugat nito. Gayunpaman, kinakailangan pa rin nila itong pagtuunan ng pansin sa kadahilanang madali pa yung magkaroon ng impeksyon. Hindi rin sila noon pinayagang umuwi ng matanda, gawa ng patuloy pa rin itong nararamdaman ang mga nilalang na umaaligid sa kanilang tahanan. Sa paglipas pa ng mga buwan, kahit papaano napapansin na niya ang panunumbalik ng lakas ng kanyang kapatid. Bagaman hindi pa gaanong magaling ang sugat nito, nakakatulong na yon sa kanila sa mga gawaing bahay. Ayon nga noon kay Enrico, na sa sobrang bilis ng pagtakbo ng oras, hindi nila napansin na mag-iisang taon na pala silang naninirahan sa puder ng matanda. Aminado rin siyang napalapit na yon sa kanila, kaya hirap na para sa kanila na lisanin ang bahay nito. Dagdag pa niya na 3 taon ang naging pagpapagaling ng kanyang kapatid bago tuluyang nawala ang gakamaong uka nito sa likod. Sa kasamaang palad, dahil sa tagal ng panggagamot ng matanda, hindi na nila nabalikan ang kanilang tahanan sa Mandaue. Pinabayaan na nila ito at inisip na lamang na meron na roong pamilyang naninirahan. Silang dalawa na rin mismo ang nagdesisyon na maging katuwang ni Tandang Berto sa buhay. Di naman noon tumanggi sa kanilang matanda, gawa ng naging maganda naman ang kanilang pagsasama noong mga panahong yon. Ni minsan, hindi pa sila nagkaroon ng alitan dahil na rin sa kanilang pagpaparaan sa kagustuhan ng bawat isa sa kanila. Dagdag pa niya na kahit wala na noong sugat ang kapatid niya, patuloy pa rin nila noong nakikita ang kasintahan nitong nagmamasid mula sa malayo. Kahit hindi yun nakakalapit, malakas ang kutob noon nila Enrico na hindi pa rin ito sinusukuan ang kanyang kapatid. Gayunpaman, sa kabila nito, hindi na nila yon pinansin pa, gawa ng alam nilang hindi na yon makakalapit. Upang makatulong na rin kay Tandang Berto, nagdesisyon itong si Enrico na pag-aralan ang pamamaraan ng panggagamot ng matanda. Yun lang kasi ang naisip niyang paraan noon upang magkaroon yon ng katulong sa halos araw-araw na pasyente nitong bumibisita sa lugar nila. Dahil sa alok niya, ikinatuwa naman yun ni Tandang Berto, gawa ng aminado rin yung naghahanap din ito ng disipulo. Kalahating dekada pa ang lumipas, hindi na rin nila naramdaman ang pamilya ng Sigbinan. Alam nila noong nilubayan na sila nito pero hindi pa rin sila noon nagpakakampante. Ayon nga sa kanya, bago sila umalis sa kubo ng matanda, hindi nila kinaligtaan ang kanilang mga pangontra. Kapag kasi may suot silang ganon, pakiramdam nila ligtas sila sa anumang uri ng panganib. Nung mamatay naman ang matanda, nagdesisyon pa rin ang kapatid niya na magtayo na ng sarili nitong pamilya.
Nagkaroon kasi yun ng kasintahan sa baryo na kalaunan na may naging asawa na nito. Si Enrico naman, hanggang sa magkaedad din siya, kahit medyo makakalimutin na, kailan may hinding-hindi niya kayang makalimutan ang tungkol sa istorya ng kanyang kapatid na isang biktima ng pamilya ng Sigbinan. At nalaman niya na biktima ang kanyang kapatid dahil sa nakita niya ritong malaking sugat. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, parang laging ganito yung nangyayari sa atin, sa mga kwento natin. Karamihan. Kapag sobrang ganda ng babae na, alam mo yun, talaga mahuhumaling ka, meron palang lahi ng aswang. Di ba tayo pwedeng magkaroon ng magandang babae tapos wala namang lahi ng aswang? Yung normal na babae lang. Pero alam ko rin na may mga ganun na rin tayong kwento rito or dun sa kabilang channel natin kay Pinuno. Pero hindi natin gaano na-highlight kasi nga pinag-uusapan talaga natin dito yung lahi ng mga aswang na to. Ang nakakatakot lang, itong mga tinatawag nilang Sigbinan. Alam ko naman na karamihan din sa inyo, alam yan. Sobrang gagaling magpanggap ng mga yan. Tapos hindi mo alam, uunti-untiin ka na palang lasunin o unti-unti ka na palang nilalason. Well, hindi ka nila kakainin, pero gagawin ka nilang isa sa mga kauri nila. Nasa tingin ko, kung hindi naagapan ni Enrico yung sitwasyon ng kuya niya, malamang nasa pamilya na to ng Sigbinan. Mabuti na lang din, merong isang sugo ng Diyos na tumulong sa kanila. Bihira mangyari yon kasi alam din natin, karamihan sa mga antingero, albularyo, hindi kinakalaban tong pamilya ng Sigbinan. Bukod sa malalakas to, mahusay nga silang magpanggap. So pwedeng mangyari, mamatay rin sila, tas hindi pa gumaling yung pasyente nila. Buti na lang sa kwento na to, happy ending tayo. Pero syempre kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.